at the very least, yun ang sinasabi ko. Baka binubudod-budod din tayo noon. Di ba? Kasi sinabi niya, yan ang basihan kung bakit siya naging presidente. Wala naman siyang ginawa na maayos. Sinabi din niya, Lakas ng tama nitong tao na to. Wala daw ginawang maayos si tatay. di ba? Di ba? Pinag-usapan niya kanina, drugs. Ayun, kumusta po kayo lahat dyan mga kababayan? Welcome back sa PH Update. Muli po tayo nagbabalik sa panibagong reaction video. Dito sa video na to, pag-uusapan po natin ang banat nitong si Senator Amy. Dito po napikon itong si Tamba sa totoo lang. Nung sinabi niyang walang gamot sa kakapalan ng mukha mo. At ito po si Las Cañas, umano naman po, lumabas na naman po si Las Cañas. Ngayon naman, ito raw si VP Sara, ang promotor sa Toka. Talagang ayaw tigilan itong si VP Sara, no? Ayaw po talagang tigilan si VP Sara, sa totoo lang. Ngayon, itong si VP Sara, pagka hindi niya pa pinutol itong tie niya dito kay Marcos Jr., parang may problema na po ata tayo. Binabalasubas ka na ng administrasyon. Huwag mo naman sabihin walang kinalaman si Marcos Jr. sa mga nangyayari sa'yo, VP Sara. Noong dito sa PI, sinabi itigil, pero dire-diretso pa rin. VP Sara, kung nauuto ka ni Marcos Jr., parang napapaisip tayo kung itong si VP Sara talagang kasing galing nitong si President Duterte. No, sa totoo lang, medyo nag-aano na tayo dyan, nag-iisip-isip na tayo. Kasi kung si VP Sara, hindi niya pa rin iiwan, hindi pa rin siya magpapakita ng pagtutol sa mga pinagagawa itong administrasyon ni Marcos Jr. At talaga nakikipagtawanan pa siya dito kay Acote. Parang napakalayo po niya kay President Rodrigo Duterte. No? Hindi po natin alam. Tingnan natin kung ano yung mga plano ni VP Sara sa mga susunod na panahon. Pero, ang pinaka-pag-uusapan po talaga natin ngayon, itong mga banat dito si Senator Amy Marcos. No? Pagdating naman dito kay Senator Amy, kahit na anong sabihin po natin, Marcos ka pa rin, Senator Amy. Kaya ang dating sa amin, aming mga DDS, matabang talaga kahit na anong bitawan mo sa media. Para sa amin, talagang walang kadating-dating hiyaga. Kahit na ano pang banatan mo pa yung si Tamba, yung kapatid mo, ba't di mo banatan? Di ba nga sabi ni President Duterte, akala niya nung una, si Martin Romualdez ang nasa likod nitong People's Initiative na to. Nagkalitaw-litaw pala, nanggagaling din pala sa Malacanang. Dapat, kayo pamilya kayo, ang gulo ng pamilya niyo sa totoo lang. Ang malis na nga kayo dyan, ang gulo ng pamilya Marcos at saka yung mga Romualdez, ang gugulo nyo. Umalis na lang kayo sa gobyerno, ang gulo nyo. No, eto si Amy Marcos, banat siya ng banat dito kay Romualdez. Pinsan mo ba? Di mo kausapin. Puro publicity stunt ginagawa mo eh. Yung tipong, Senator Amy, binabanatan niya yung pinsan niyo. Talaga namang para sa tao talaga. Re-electionist ka kasi. Yun lang yun. Matabang sa totoo lang, Senator Amy. Kung talagang tigas at talagang para sa bayan yung gustong mangyari, banatan mo pati kapatid mo. Kasi sinabi na ni Kuting, di ba, na divisive yung People's Initiative na yan, pero dire-diretso para ng pangangalap ng pirma. At sinasabi ng COMELEC, valid pa rin daw po yung mga nakalap nilang pirma na yan. Sa kabila ng nakita ng COMELEC, yung pinagagawa nila para makuha yung pirma na yan. Mismong COMELEC po nagsabi na valid pa rin yung mga pirma na yan. Anytime pwede pong gamitin yan pagka gusto nilang buksan yung usapin ng People's Initiative. Wala na. Bakit hindi mo kausapin si Marcos, yung kapatid mo si Marcos, yung sabi mo, tol, sabihin mo naman kay Garcia, tanggalan na ng visa yung mga nalikom na pirma na yun. Wala na, kumbaga, kahit na ano pang idating na pirma, wala nang kakwenta-kwenta yung mga yan. Hindi mo ba kayang gawin yun? Pinsan mo kapatid mo si Marcos Jr.? Pakinggan po natin. Mamaya na natin pag-uusapan itong mga to. By the way, flex muna natin. Outfit check. Ayan. Outfit check. Ayun. Flex muna natin yung ating hindi mo pera yan na t-shirt. Kung gusto nyo po ng ganitong damit, PM lang po kayo kay Ma'am Joey. No? Yung mga may gusto, mag-comment po kayo sa baba para mabigay ko po yung link ni Ma'am Joey sa inyo.
Pakinggan na po natin itong banat nitong si Senator Ivy Marcos. Bago po natin ituloy itong kay Senator Ivy, pakinggan muna natin itong banat nitong si Tamba. Ibang klase talaga itong si Tamba. Pakinggan po natin. Unang-una, baka nahirapan naman talaga si President Duterte kasi yung plataforma, kaya nanalo siya, ay federalismo. At yan, hindi lang yung amendment ng economic provisions. Ipagbabago yung buong sistema ng government. Mukhang hindi niya nakayanan. Ngayon na lang may nakuunsad na magandang move for charter amendments, baka nakikita niya na yung hindi niya magagawa. Kalokohan nito. Kalokohan nitong tao. Baka mangyari na ngayon, kaya baka sinisiraan niya. Pero at the very least, yun ang sinasabi ko, baka binubudol-budol din tayo noon. Di ba kasi sinabi niya, yan ang basihan kung bakit siya naging presidente. Wala naman siyang ginawa na maayos. Sinabi din niya, Lakas ng tama nitong tao na to. Wala daw ginawang maayos si tatay. di ba? Di ba? Pinag-usapan niya kanina, drugs. Ito ka Brad, ito ka. Hindi mo pera yan, Brad. Hindi mo pera. Ilabas niyo yung liquidation by certification diyan sa itigil niyo yung liquidation by certification diyan sa House of Representatives bago kayo mag-cha-cha-cha. Mag-liquidation by resibo kayo diyan. At saka yung mga MOOE niyo, ilabas nyo sa taong bayan kung saan yung ginagasta. Kaya kung sa mga nagtatanong po, bakit po nabuo itong hindi mo pera yan movement? Dahil po dito kay Martin Romualdez. Dahil po nung tinanong po siya regarding dun sa kanyang travel expenses. Pero pa doon, mas matagal pa dun sa na yun, na-discover nitong si Ma'am Sastrogando Sasot yung kalokohan nila dyan sa House of Representatives. Tinanong lang po siya dun sa kanyang travel expenses. Ang ginawa po nitong si Martin Romualdez, pinakulong po dyan sa House of Representatives yung nagtanong. Hashtag, hindi mo pera yan. Bago nyo pakialaman ang ating saligang batas, unahin nyo muna yung mga pondo nyo dyan sa House of Representatives. Ang kakapal ng mga mukha nyo dyan. Bigyan daw siya ng 3 buwan. 6 na taon ang daming drugs pa rin. Yung nangyari dyan, ang dami ng pinatay. Kaya ngayon na rin po siya ngayon, naka-site na po siya doon sa mga di umano naging biktima noong war on drugs ni Tatay Digong. Tanungin nyo yung mga tao sa kalsada noong panahon ni Tatay Digong kung gaano kaganda yung naging epekto noong war on drugs niya. Di ba? Nakakalabas na tayo ng maayos. Ngayon, hindi na naman po. Dahil sa administrasyon ng pinsan mo, nagbalikan na naman. Bagsak presyo ang illegal na droga ngayong mga panahon na to. Noong panahon ni Tatay Digong, mga kababayan, aminado tayo doon. Di talaga totally nawala at hindi pwedeng mawala. I mean, mahirap po talagang mawala ng tuluyan yung illegal na droga. Kahit saan kayong bansa pumunta sa buong mundo, talagang meron at meron yan. Ika nga. Ang problema po dito, noong panahon ni Tatay Digong, ang ebidensya kung bakit talagang bumagsak yung illegal na droga na yan. Noong panahon ni President Rodrigo Duterte, ang gramo, 8,000 pesos kada isang gramo. Ngayon po, ang panahon po nitong si Marcos Jr., taga 700 to 800 daw mga kababayan, makakakuha ka na. Ganyan po kalaki ang binagsak sa presyo. Kaya wag mong ipasok-pasok sa usapan yung illegal na droga. Dahil sa panahon ng pinsan mo, bagsak presyo, bangketa ang presyo ng illegal na droga. Wag ganon. Kasi masusupal-pal ka lang. Mag-isip-isip na lang muna siya. They say those who are in glass houses should not cast stones. Anong glass houses? Hindi niya alam na marami siyang kakulangan, di ba? At sa papel, isa-isahin mo yung kakulangan, sasagutin namin isa-isa sa'yo. Yung Duterte, siguro konting galing naman sa ating mahalang presidente at saka pamilya niya. Yung panahon naman ninyo, ginara naman kayo, di ba? Masyadong maaga naman ninyo. Noong bang panahon ni President Rodrigo Duterte, umalma ba siya nung sinabing noong tinanong siya kung ililibing sa libingan ng mga bayani itong si Marcos Sr.? Anong igalang? Kung ang yung pinsan mo si Marcos Jr., Romualdez,
kung pabor lang naman ang nakuha sa pamahalaan nung panahon ni Tatay Digong, sila yung pinakamalaking nakuha na pabor sa panahon ni Tatay Digong. Tandaan mo yan. Kaya kung respeto ang sinasabi mo, my goodness. 30 taon, hindi malibing-libing. Yang si Marcos Sr. sa libingan ng mga bayani. Sa panahon lang ni President Rodrigo Duterte, nalibing yung si Marcos Sr. O, tapos sasabihin mo, nung panahon nila renispeto naman kayo. Natural, kailangan respetuhin itong mga Duterte. Kailangan talagang respetuhin kasi sa panahon lang ni Digong, doon lang nalibing yung si Marcos Sr. sa libingan ng mga bayani. Kaya wag mo kaming paandaran na kailangan respetuhin nitong mga Duterte ang administrasyon ni Marcos. Ano na ba nagawa? Ano na bang nagawa nitong administrasyon ni Marcos sa mga Duterte? Sige nga, meron ba silang nakuhang pabor sa administrasyon ni Marcos Jr.? Maliban sa pagtanggal ng confidential fund kay VP Sara, maliban sa pagpapapasok sa ICC sa ating bansa para imbestigahan itong pamilya Duterte. Sige, anong ibinigay ng administrasyon ni Marcos Jr.? Sige nga, sige. Isabihin mo sa amin kung anong binigay na pabor ng administrasyon ni Marcos Jr. sa pamilya Duterte. Maliban sa puro sakit ng ulo ang binigay sa mga Duterte. Tapos nangihingi ka ng respeto. Ang tibay mo, Brad. Ang tibay mo, yun ang masasabi ko. Napakatibay mo, Brad. Napakatibay nyo. Kayong mga pamilya kayo, Romualdez Marcos, ang kakapal ng mga mukha nyo sa totoo lang. 30 taon natenga si Marcos Sr. sa Ilocos, hindi nila malibing-libing. Panahon ni Digong, nalibing sa libingan ng mga bayani. Ngayon sinabi mo, nung panahon naman ni Digong, rinespeto naman yung administrasyon niya. Ngayon, nanghihingi ka ng respeto sa mga Duterte sa administrasyon ng pinsan mo. Antindi mo, Brad. Manghihingi ka ng respeto. Anong ginagawa niyo sa mga Duterte? Pinapasok niyo ICC. Sige nga, pinapasok niyo ICC, binaboy niyo si VP Sara. Oh, pati si VP Sara sinabit din sa ICC. Sino may pakana niyan? Yung mga alipores mo dyan sa House of Representatives. Huwag mo sabihin si Abante, hindi, nung una sinabi nila, walang jurisdiction ng ICC. Tapos, yung mga alipores mo ngayon, sila yung nagsusulong para mapapasok ang ICC sa ating bansa. Huwag tayong maglukuhan dito, mga Brad. Ang atupagin nyo, yung MOOE nyo, liquidation by resibo. Sige, tuloy natin. Tignan natin kung talagang ano itong si Martin. Pakinggan natin. Pagbaksak isang rehimen ng President Ferdinand Marcos Jr. Very Walang gusto magpabagsak sa rehimen ng Marcos. Tandaan mo yan. Kahit dito sa PH Update, gusto namin matapos niya ang kanyang administrasyon. 31 million ang binudol nyo. Isa ako dun sa nabudol nyo. Kaya gusto ko matapos yung administrasyon niya ng 6 na taon at bumaba siya dyan sa Malacanang at pumalit yung gustong pumalit dyan sa pinsan mo na yan. Walang gusto magpabagsak sa rehimen ng pinsan mo, tandaan mo yan. Ang gusto namin dito sa PH Update na matapos niya ang kanyang napakawalang kwentang termino. popular siya. And he was elected with a bigger mandate than the former president. Kaya igalang naman natin yan. Yan po ang mandato ng taong bayan ng Pilipinas. Anong mandato? Ginagalang namin. Ang problema kasi sa inyo, pagka binatikos kayo, nanghihingi kayo ng respeto. Yun ang problema eh. Hindi kayo pwedeng batikusin. Pagka binabatikos kayo, respeto ang hinihingi nyo. Ito bukang bibig nitong tao na to, puro respeto eh. Ano daw eh, ano sabi niya kay Senator Amy Marcos? Hindi daw magbastusan. Pambihira tong tao na to. Ibang klase po mga kababayan. Nanghihingi ng respeto sa mga Duterte. Huwag mong ikumpara, ikaw. Huwag mong ikumpara Mark Romualdez nung panahon ni Digong, nung siya ang presidente, at ngayong panahon ni Marcos Jr. Nung panahon ni Duterte, lahat ng pabor ibinigay sa pamilya na yan. Tandaan mo yan. Ngayon, panahon ni Marcos Jr., lahat ng sakit ng ulo ibinibigay sa mga Duterte. Huwag mong paghaluin. Totally different yon. Kaya huwag kang mag-expect ng respeto kung binababoy nyo yung pamilya Duterte. At yung pamilya ng Duterte, sila yung nakita ng sambayan ng Pilipino na nakapagbigay ng pagbabago sa ating bansa. Kaya tigilan nyo yung kalokohan nyo na yan. Mga kababayan, dito na po tatapusin ang ating reaction video. Bad trip talaga itong si Martin Romualdez. Tambalus-lus talaga, napaka. Trigger na naman tayo. Ayan ito. Ito pa ang puso't kaluluwa ng ating bansa, ang ating saligang batas. Sen Amy, bago natin umpisahan na, talagang kung para sa tao ka,
Ito, hamon ng PH update sa inyo to. Ilabas mo yung MOOE mo, yung resibo mo, sige, kasi hindi mo pera rin yan. Yung mga ginagaya mo sa MOOE, hindi nyo pera yan. Ilabas nyo yung mga liquidation by resibo nyo. Kung meron man. Yung liquidation by certification, magsalita ka rin kaugnay doon. Para talagang makita natin na para sa tao ka, okay? Umpisa na natin. Ganda ng damit, oh. Ay, shout out, Ma'am Joey. Ganda ng Tsaka ang ganda ng tela. Hindi siya mumurahin ba? Hindi kagaya nung yung ibang t-shirt na manipis. Ito maganda yung pagka t-shirt niya. Okay, approve. Ang konstitusyon, papaltan na hindi kasama ang Senado, walang kamuang-muang ang mga taong pumirma, higit sa lahat, susuhulan pa ang mga ayaw pumirma. Tama ba yun? Tanong mo sa kapatid mo. Tanong mo kay Marcos Jr., Senator Amy. Hindi. Tanong mo sa kanya. Ang tanong na lang ninyo sa kanila. Kasi para sa akin, lihitin mo naman to, kinakailangan malaman, higit sa lahat, kailangan talagang tigilin. Isa pa, maliban pa sa sinabi ng ating Pangulo dun sa Vietnam, maliwanag dun sa sinabi ng COMELEC ni Chairman Garcia na itong mga pirma valid pa rin. Walang expiry date. So, ibig sabihin, pag dinesisyon nila na sa 2025, halimbawa kung may napanahon na, pwede na namang gamitin yung mga pirmang na likom at pinagbayaran. Tapos 2026, malayo pa yung 2028, gagamitin at re-recycle yung mga pirmang yan. Tama ba yun? Kailangan tapusin na itong PI na to kasi it's a political and it's a peking initiative. Dapat tigilan na yan. Alamin natin kung talagang itapon na ang mga pirmang yan, mag-umpisa tayo ng tama. Tamang pamamaraan, diretso, i-konsulta sa taong bayan, alamin yung mga issue at ang proseso. Ang liwaliwanag naman doon sa author pa, ang ponente ng Lambino, si Justice Carpio. Wala raw pag-amyenda ng Santiago case sa sinulat niyang Lambino. Ibig sabihin nun, yung Santiago na nagsasaad na hindi sapat ang batas para ipaliwanag yung PI process, talagang naghahari pa. Ibig sabihin, kailangan muna magpasa ng batas kung saan maliwanag ang proseso ng PI. Hindi itong bara-barang basta-basta na mga kung sino-sinong opisyal, pinipilit ang tao, sinusuhulan pa ng ayuda, hindi talaga valid yun. Ma'am, pahiram ng inyong expression, marami kasing parang naluluka doon sa parang lalim ng galit nyo kay Speaker Romualdez na Hindi ako pinsan. nagagalit sa kanya. Wala namang galit doon, hindi namang personal, wala namang ganon. Wala namang kinalaman sa pamilya, galit na personal. Ang problema, ang nasisira dyan, yung administrasyon, nadala yung pangalan na, bakit tayo linilin lang? Panloloko na to eh. According to Speaker Romualdez, open siya for a meaningful discussion with him. Tapusin muna yung PI. Otherwise, it has no meaning whatsoever. Sabi mo sa kapatid mo. People's Initiative, nasisira yung Marcos administration. Palagay ko, I mean, I think there's a great waste of political capital which arguably can never be recovered again. Bakit? Para ke? Para kanino? Pero sabi, pinag-aaralan pa, hindi pa maliwanag. Tapos sinabi ni Chairman George Garcia ng COMELEC, inamin niya yung mga pirma, hindi pa tapos dahil valid pa sila at pwede pang i-recycle, gamitin sa susunod na panahon. Walang expiry date eh. Habang nakatambak yan at habang nandyan sa COMELEC, gagamitin at gagamitin yan. Ang layo pa kaya ng 2028. Sabi nila, hindi daw pwede sa 2024. Malabo daw sa 2025. Abay, may 2026 pa, may 2027 pa. Malay natin kung sino yung mga ambisyoso dyan na gagamit ng ganyan. Ma'am, kahapon si TVTM just Ambisyoso. Ang nakikita lang naman natin talagang gustong gumamit yan itong si Martin sabi niya Romualdez. about PI, we don't know yet. But I think as of now, the People's Initiative is they're continuing. But it is not. I don't know if that's still one of O yun, isa pang problema yon.
Una, I don't know. So, hindi pa sigurado. Walang kasiguraduhan. Kasi pag-aaralan pa ng kanyang mga legal consultants. Ikalawa, may binanggit siya, na palagay ko, totoo naman, na PI is continuing. So, walang katigil-tigil. Anong isi-ceasefire namin? Kailangan talagang itigil muna yan. Di ba? Correct. Ganun naman ang totoong ceasefire. Ano yun, ma'am? Dito, nagkikisimpatya tayo sa Senado, hindi kay Amy Marcos. Ha? Ano para malinaw, hindi tayo nagkikisimpatya dito kay Amy Marcos na dahil siya bumibira diyan. Hindi. Nagkikisimpatya tayo sa Senado dahil yung dapat talaga bicameral. Merong check and balance nga sa mga gustong baguhin dyan sa haligang batas. Kaya naman sa Senado, pagka inaya kayo na mag Constituent Assembly, ikonsidera nyo naman para di ba? Meron din naman punto yun sa kabila. Pero wag nyo, yung kabila naman, dinaan sa braso. Napetra ka na bata. Ay, mga bata. Encourage him more to really, kasi parang kahit si Pangulo, hindi siya sure kung tapos na yung PI, ma'am. Ano pong dapat gawin ng Senate? Well, yun nga, ang mauuna dyan ay talaga yung COMELEC. Dapat liwanagin nila anong gagawin sa mga pirma na pinasa. Kasi kahapon, walang kaliwanagan. Talagang Sandali lang mga kababayan, meron lang tayong isisingit ng mabilisan. Mabilisan lang to. Habang pinapakinggan nyo ito si Senator inamin Ivy. na pwede pang gamitin yan sa mga susunod na PI. Pwede pang i-recycle yan sa bagong Mag-ano lang po kayo kay Ma'am Joey. Ayan po, ayan. Hindi yung pera, napakaganda po, napakaganda. Maraming salamat po mga kababayan.